Pasado alas 11 ng gabi noong February 2 taong 2011, isang tawag ang natanggap ng ginang na si Aling Marie Gutierrez na noon ay nasa kasarapan na ng kanyang tulog. Ayon sa caller, nasa ospital ang kanyang panganay na si Micah dahil sa isang aksidente. Dahil doon ay nagmamadaling tinungo nilang mag-asawa ang ospital upang puntahan ang kanilang anak. Subalit hindi sila naging handa sa kanilang madaratnan dahil ng mga oras na iyon, ang kanilang mahal na anak ay tinakpan na ng kumot dahil wala na itong buhay. Sa ganitong sitwasyon nila nadatnan si Micah, kaya ganoon na lamang ang paghihinagpis ng mag-asawang Gutierrez. Tadtad ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang kanilang anak na bunga ng isang patalim na siyang direkta niyang ikinasawi. Paano nga ba sinapit ng isang 21 anyos na dalaga ang ganoong kalunos-lunos na katapusan na noon sana ay malapit nang makatapos ng kolehiyo? Sino ang taong responsable sa kanyang pagkamatay? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong nalutas makalipas ang 9 na taong paghahanap ng hustisya. Ipinanganak noong April 19, 1989 ang panganay sa 4 na magkakapatid na si Michelle Jamaica Cruz Gutierrez. Siya lamang ang nag-iisang anak na babae ng mag-asawang Marie at Albert Gutierrez, kaya naman halos hindi nila ito padapuan sa langaw, ika nga nila. Sa madaling salita ay ingat na ingat ang mag-asawa sa kanilang anak. Lumaking maganda, mabait na kapatid at mapagmahal sa kanyang pamilya si Micah. Nang matapos ito ng high school, nag-enroll siya sa St. Paul College at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Tourism. Todo suporta naman ng kanyang mga magulang sa kanyang pangarap na makatapos ng kolehiyo sa kursong kanyang pinangarap. Hindi lingid kay Micah ang hirap ng buhay, lalo pat 4 silang pinag-aaral ng sabay-sabay ng kanilang mga magulang. Kaya naman pagtuntong nito ng kolehiyo, naisipan niyang magtrabaho at isabay ito sa kanyang pag-aaral. Tutol man ay napapayag na rin niya ang kanyang mga magulang sa pangakong hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral. Taong 2010 nang matanggap si Micah bilang usherette sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City. Hindi niya akalain na dito pala niya makikilala ang lalaking magpapatibok ng kanyang puso, si Christopher Von Moraleja, na noon ay 18 taong gulang pa lamang at tawagin natin siya sa palayaw niyang Von. Si Von, agad napansin ang simpleng kagandahan ni Micah, kaya naman hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad niya itong niligawan. Sa madaling salita ay nagkaibigan ng dalawa at pumasok sa isang seryosong relasyon. Pareho nilang ipinakilala ang isa't isa sa kani-kanyang pamilya na hindi naman tinutulan ng parehong partido. Pinayagan si Micah ng kanyang mga magulang na mag-boyfriend kahit hindi pa ito tapos ng kolehiyo dahil ayaw naman nilang higpitan ng anak sa kabila ng pagsisikap nito sa trabaho at sa kanyang pag-aaral. Para sa kanila, normal lang naman na magkaroon ito ng nobyo sa kanyang edad at kilala naman nila si Micah na responsable at malaki ang tiwala nila sa anak. Kaya naman malugod nilang tinanggap si Von bilang nobyo ni Micah. Saksi ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan sa matamis na pagmamahala ng dalawa. Ayon pa nga sa kanilang mga kaibigan na halos umiikot na lamang ang kanilang mundo sa kanilang relasyon, nakafocus ng maigi sa kanilang pag-iibigan. Pero tulad ng tipikal na magkarelasyon, nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan na naging padalas ng padalas ayon sa mga nakakasaksing mga kaibigan. Ngunit sa kabila nito ay walang nagakala na ito'y aabot sa isang malagim at madugong katapusan. Maghahating gabi ng February 2, 2011, bandang alas 11, nooy natutulog na si Aling Marie nang gisingin siya ng sunod-sunod na ring ng kanyang cellphone. Napabalikwa si Aling Marie nang sabihin ng caller
na nasa Pasay City General Hospital si Micah dahil sa isang aksidente. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at nooy dali-daling tinungo nilang mag-asawa ang naturang ospital na kabadong-kabado. Habang binabagtas nila ang loob ng ospital ay napansin nilang maraming barangay tanod ang naroon. Nagtatanong sila kung nasaan si Micah at kung ano ang nangyari sa kanilang anak, ngunit wala ni isa sa kanila ang makasagot. Sa halip ay sinamahan sila ng isa sa mga ito sa silid kung saan naroon si Micah. Napahagulgol na lamang si Aling Marie at napasuntok si Mang Albert sa pader nang makita ang bangkay ni Micah na nakatakip ng puting kumot. Tadtad ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na dulot ng isang patalim. Pinagsasaksak ang kanilang anak, ngunit sino ang may gawa noon kay Micah? Sunod-sunod na tanong ng mag-asawa. Hindi sila makapaniwala sa sinapit ni Micah, kaya halos maubusan ng luha ang mag-asawa sa labis na paghagulgol. Napuno ng kanilang palahaw ang buong ospital dahil sa labis na sakit at paghihinagpis sa pagkamatay ng kanilang anak. Hindi nila akalain na sa ganitong paraan magtatapos ang buhay ng kanilang panganay. Samantala, sa inisyal na investigasyon ng mga pulis ng Pasay City, noong February 1, 2011, sinundo ni Von ang nobyang si Micah sa isang travel agency kung saan ito nag-OJT o on-the-job training. Dumiretso sila sa 2434 sa Real Street, Zone 11, Barangay 95, Desena, Pasay City, kung saan naninirahan si Von. Doon sana balak ituloy ni Micah ang paggawa ng kanyang thesis at sa pakiusap na rin ni Von. Bukod sa dalawa ay ang nakababatang kapatid lamang ni Von ang nasa bahay dahil na mga oras na iyon ay nasa meeting ng barangay ang ama ni Von na isang opisyal ng kanilang barangay. Bandang alas 7:45 ng gabi, humahango sa barangay hall ang nakababatang kapatid ni Von at sinusundo ang kanyang ama. Sunod-sunod ang sumbong nito na nadinig ng mga naroon sa loob ng barangay hall na ng kanyang kuya Von ang nobya nitong si Micah. Doon na nagmamadaling tinungo ng mga barangay tanod ang bahay at doon nga ay natagpuan nila ang dalaga na duguan kaya't agad nila itong isinugod sa Pasay City General Hospital kung saan ito agad binawian ng buhay. Ayon sa ama ni Von na ito nga ang sumaksak sa kanyang nobya, subalit hindi niya alam kung bakit at kung nasaan ang kanyang anak. Nangako naman ito na sa oras na malaman niya ang kinaroroonan nito ay siya mismo ang magsusuko sa anak. Ayon sa mga kapitbahay ng mga Moraleja, nadinig nila ang malakas na pagtatalo ng magkasintahan bago pa man maganap ang krimen. Ayon pa sa inisyal na investigasyon, gusto na sanang makipaghiwalay ni Micah sa nobyong si Von dahil lagi na lamang silang nag-aaway dahil sa sobrang pagsiselos nito. Nabanggit daw ito ng biktima sa isa sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman ipinalagay ng mga investigador na selos ang pinag-ugatan ng krimen. Dahil sa mga sirkumstansyang ito ay itinuring na person of interest si Christopher Von Moraleja. 3 araw matapos maganap ang krimen ay tumawag sa Pasay City Police Station ang ama ni Von at sinabi nitong isusuko niya ang kanyang anak, subalit walang naganap na pagsuko. Kaya naman formal nang sinampahan ng kasong murder si Christopher Von Moraleja alias Kevin C. sa Prosecutor's Office ng Pasay City. Kinatigan ng hukom ang testimonya ng mga barangay tanod na nadinig nila mula sa bibig mismo ng ama ni Von at ng nakababata nitong kapatid na si Von ang nakasaksak sa biktima. Kaya naman matapos ang mahigit 3 buwan ay nailabas ng Pasay City Regional Trial Court Branch 109 ang warrant of arrest para kay Von para sa kasong murder. Dahil sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyan ng pinaghahanap ng batas si Christopher Von Moraleja. Ginamit din ng pamilya ni Micah ang social media para sa pagdakip sa suspect at naging laman ito ng mga pahayagan na telebisyon. Inilapit din ng pamilya Gutierrez ang kaso ni Micah kay Bongo at noon ay presidenteng si Rodrigo Duterte. Bilang tugon ay dinagdagan ng dating presidente ang pabuya ng 200,000 pesos
sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ng suspect para mabigyan na ng katarungan ang pagkamatay ni Micah. Si Christopher Von Moraleja ang nangunguna sa most wanted list ng Pasay City Police. Kasabay nito ay bumuo rin ng Facebook page ang pamilya ni Micah na tinawag nilang Justice for Micah para mas lalong mapasikip ang pinagkakanlungan ng suspect. Dito rin bumuhos ang pakikiramay ng mga netizen maging ng artistang si Christine Reyes. Sabi nga nila, mahaba ang galamay ng batas, kaya't sa hinaba-haba man ang paghahanap kay Von sa lumipas na 9 na taon, sa wakas ay muling umusad ang kaso dahil sa isang tawag mula sa isang concerned citizen sa Pasay City Police tungkol sa kinaroroonan ni Von sa Nagcarlan, Laguna noong January 6, 2020. Sa parehong araw din ay hindi na nag-aksaya ng oras ang mga pulis at agad na nagkasa ng operasyon. Sa barangay Alibungbungan, Nagcarlan, Laguna, tuluyan na ngang bumagsak sa kamay ng mga pulis ang mailap na si Christopher Von Moraleja na noon ay 28 anyos na. January 8, 2020, inilipat si Von mula Nagcarlan, Laguna patungong Pasay Police Headquarters para doon harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Nanatiling walang kibo ang suspect mula nang siya ay madakip at sinabing sa hukuman na lamang siya magsasalita. Sa isinagawang arraignment sa kaso, nag-plead ito ng guilty sa harap ng hukom. Binigyan pa siya ng 30 minuto upang muling pag-isipan ng kanyang plead, subalit pagkalipas ng nasabing oras, ay guilty pa rin ang kanyang sinabi. Dahil sa kanyang pag-amin sa krimen, guilty ang naging hatol ng hukom para sa kasong murder at siya'y nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua na walang eligibility for parole na siyang pinakamataas na parusang umiiral sa ngayon sa ating batas. Mahabang 9 na taon ang lumipas bago nakamit ng pamilya ni Michelle Jamaica Gutierrez ang hustisya. Kaya naman labis-labis ang kanilang pasasalamat sa mga taong naging instrumento para makamit nila ang hustisyang kay tagal nilang inasam. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento ay huwag po sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like at share button. Huwag din pong kalimutan ilagay sa comment section kung may nais kayong kasong gusto nyong ma-feature sa aking channel. Shoutout din po sa mga sumusuporta sa DCS True Crime Stories. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.